Naranasan mo na bang mag-ghost? O baka ikaw yung nang-ghost? Sa panahon ng dating apps at social media, paano nga ba magmahal at masaktan? Welcome to Usapang Light, ang podcast na walang halong tawa. Usapang Light podcast is available on Spotify, Google Podcasts, and we also have our YouTube channel. And Apple Podcast. Yeah. Grabe yung intro ni Kat. Grabe. Pang Valentine's, pang February. Oo, napapanahon. Parang intro pa lang, hindi ko natuwa yung panindig. Ano ba yan? Kaya natin yan. Itatawid natin. Oo, itatawid natin yan, Beshi. Paninindigan natin to. Sige nga, sige. Pero paano mo nga ba malalaman? Sa digital age ngayon, ano? Dati kasi parang medyo obvious pagka halimbawa may gusto sa'yo yung isang tao, or may crush sa'yo, ganyan, or ikaw mismo. Pero sa ngayon, online edition, paano mo nga ba natin malalaman kung may crush or interested sa'yo ang isang tao? Base sa kwento ng iba to, Base sa kwento ng iba. Baka experience, based on your own experience to, di ba? Based sa kwento ng iba. Siguro ngayon since may Instagram, may Facebook, ganyan. At based sa kwento ng ibang friends, ganyan. Kapag, may post ka, tapos ang bilis niya, mabilis siya mag-like, or naka-seen agad, naka-view, yung naka-heart react, hindi lang yung thumbs up react. Heart talaga lagi. So, siguro, baka ganun. Ganun ba? Sa digital, Mas nagiging conscious siya. Nag-iiba yung kilos. Nag-iiba yung tono ng pananalita. Tumataas. Nag-high pitch. O kaya yung biglang bumibilis. O kaya, oo. Ay, yung mga yung bawa, nagsasend ng message kahit hindi naman kayo close, no? Yung biglang randomly magsasend sa'yo ng meme, ganyan. O kaya tumatawa kahit hindi naman nakakatawa yung sinasabi mo. Kahit hindi naman nakakatawa yung joke mo. Oo nga, no? Pero pwede din naman kasi mga delulo lang. Delusional. Yung mga nagbibigay ng meaning sa actions na parang wala naman. Mahilig lang talaga siya. Mahilig lang talaga siya mag-like, mag-heart. It goes for everyone. Pero ikaw pala yung nagbibigay ng meaning. Pwedeng feeling ka lang. Malay mo, online lang talaga siya, tapos nabuksan niya yung story mo kahit kapopost mo lang. Pero that doesn't mean na bet ka niya, diba? Yun nga medyo complicated yung dating ngayon kasi ang daming yung lines pwedeng blurred, ganyan. Yun, minsan, nag-iisip ka na meron, pero wala. Ganyan. Yung mga sitwasyon na kagaya nun, akala mo, nilalike niya, pero lang pala, aksidente lang, ganyan. Kasi, before kasi siguro, nung high school tayo, mas defined yung intention na nagpapadala ng sulat, abangan ka sa labas ng classroom. Hatid ka, sasabayan ka maglakad, ganyan. Ganun. Kasi, di ba, uso yung ligawan before, andyan nga yung love letters, pero ngayon kasi, na lang chat-chat na lang. DM. Slide into your DM, mga ganun. Yan. Ano yung DM? Direct message. Ano ba sa naman IG. dito, IM kasi alam ko. IM. Yahoo. YM. Tsaka ngayon meron ng mga dating apps, no? Dati kasi, you really have to go out, make yourself available sa labas, literal. Kasi, yun nga, for you to be, meet other people. Oo, yan. Na-try mo na ba? Nag-sign up ka na ba before sa dating app? Boom! I'm not gonna lie, I tried it. Siguro mga 1 month lang. Oh, what happened? Tinigilan ko kasi masyadong mabenta sa foreigners. Ayoko ng foreigner. So, anong app yan? Ayaw anong afam? Yellow app. Makapag-sign up na. The yellow app. Lang yung parang, I think, yellow after app? pandemic yata yun. This is not sponsored. Bumble. Ayun. Meron palang ganun. Pero mayroon akong office mate before na yung jowa niya, doon niya na-meet sa Bumble. So, sabi nila, compare sa mga other dating app, mas safe daw. Yeah. Sa Bumble kasi, ayun nga, the reason why it didn't work sa end ko, yung babae kasi yung unang magme-message sa Bumble. Hindi pwedeng mag-send ng message yung guy. Oo. Which is in a way, okay. Kasi may nasa yung choice. Control. Yes. Para sa isang introvert at hindi naman ma-initiate, yun nga, parang for me, hindi siya nag-work. Kasi nga, ako yung unang hi, ganyan. Kaya tayo single lang. Oo.
Yun. Tapos, syempre ngayon, paano ba sila mag-set ng meetup, no? Ngayon, madali na eh. You can even, video call. Diba? Meron akong minsan nakakasabay mo sa commute, tapos naka-on yung video niya. So, sa MRT, ganyan, di ba? Sobrang close niyo sa train. Naka-on yung video call niya, yung kausap niya, naliligo. So, nasa harapan ko siya. Hindi ko maiwasan dito makita. Kasi nakaganyan yung phone niya, tapos magkalapit ng kanya. So, yung kausap niya, naliligo. Pero, wala ka naman makikita. Pero, makikita mong naliligo siya. Diba? Ganon katindi. Yan yung mga LDR. Possible. Typical yun, lalo na kung mayroong time difference din. Diba? Right. Like, yung mga nasa ibang bansa, yung partner mo, and then ikaw nasa Pilipinas. So, kaya iba kayo ng activity. Yung isa papasok pa lang, yung isa papahinga na getting ready for bed. Yung social media ba, dun sa scenario na yun, or kahit sa ibang scenario, is it helping ba or hurting yung modern relationship? That's a good question. I think sa ganong aspect, considering dati, sa yung parents ko, yung tatay ko nag-abroad, ang hirap nun for them na walang means of communication. Sulat lang once a month. Ngayon, yung mga kapatid ko na may asawa na nasa ibang bansa, parang mas madali for them. Yes. Yung i-maintain yung relationship nila. So, dun sa concept na yun, parang it's helping. Kasi nabibridge yung gap between... Yung technology is nakatulong doon sa mga ganong scenario. Yeah, although meron din, sa kahit na anong bagay, merong ups and downs naman yung may pros and cons, merong advantage at disadvantage. So, ano pang pros? Bago tayo pumunta sa cons, meron ba? Yes, yung mabilis yung you get to connect agad with your loved ones. Not just your significant other, kahit sa kaibigan mo or sa family mo. Yung connection, yung bond. Kasi imagine kung walang social media, walang way to communicate easier with each other. Mahirap mag-set ng mga get-together or kahit yung malayong kaibigan mo, hindi mo siya basta-basta makukumusta kung ang paraan pa ngayon yung snail mail, diba? Or kahit yung simpleng tawag. Kasi yun nga, hindi naman lahat. May landline, for example, nung panahon na yun. So, for me, malaki ang advantage at naitulong sa modern relationship ng social media. But yun nga, meron din siya talagang disadvantage. Which is? For me, ang disadvantage na kasi nga, super easy. Feeling ko minsan na take for granted yung connection na, nandyan lang naman, madali naman siyang tawagan. So, parang, pag nakita kayo, or magkasama kayo, yung attention nyo, hindi ganun ka focus, kasi anytime naman, makakausap mo siya, ganyan. Unlike before na talagang effort, diba? So, yung time na yun nyo together, or time na nagkita kayo, talagang, i-treasure mo, o kaya may effort talaga para mag-connect kayo, kasi nga, mahirap. Dahil sobrang dami na, sobrang bilis mag-communicate, yung pag-end ng relationship, ganun din kabilis. Right. That's nice. Or gumawa ng iba pang relationship. Exactly. Madali for them to cut it na lang na, bahala ka, sabihin ko, break na tayo sa social media or sa messaging or app. kahit walang message at all. Kasi, di ba? Ghosting? Parang may kilala kong ganyan hindi nagbe-message. Sino yan? Parang ikaw yun. Grabe ka. No? Sabi mo nung last time, di ba? Nang-go-ghost ka minsan. Pero yun, tama ka. Yung madali, para sa iba, hindi naman lahat, syempre, madali, para sa iba, yung hindi na lang magparamdam. Kasi ayaw na nila, pagod na sila, or basta ayaw na nilang ituloy. Madali sa kanila yung hindi na lang basta magparamdam. Na ang tawag natin sa panahon ngayon ghosting. Hindi yun madali Akala lang nila madali yun. Pero hindi rin naman, para mapunta ka dun sa desisyon na yun, hindi siya madali. Meron din naman meron din pinagdaanan. Hindi ka defensive. Bakit ka umabot sa ganong desisyon na, tama na, cut off ko na lang yung communication. Yeah. Pero alam mo, maliban sa ghosting, andyan din yung breadcrumbing, tsaka yung backburner na tinatawag nila, situationship. Ano nga ba yan? Define nga natin yan. Ano ba yung breadcrumbing?
tinapay. Breadcrumbs. sabi sa social media, although sabi lang yan, wala tayong experience dyan. Parang in a way, pinapaasa ka, yung binibigyan ka niya ng atensyon, pakonti-konti, pero hindi siya fully committed. In a way, parang pinapaasa ka lang. Yun nga, doon galing kasi yun yung breadcrumbs. Yung mga tira-tira lang ng attention niya, kung may extra time lang siya, tsaka lang siya magpaparamdam sa'yo. So, pero ikaw, syempre, andun yung desire mo dun sa tao na yun, gusto mo siya, pero you settle lang dun sa breadcrumbs. Sa kung ano lang yung kaya niya. Sa binibigay niya. Yeah. It's sad. It's sad yun Pero kung gusto mo kasi talaga, parang, sige na. Kaysa naman wala. Yung back burner, ano yung back burner? Naririnig ko din yung back burner na yun Back up. Parang halimbawa, may girlfriend or boyfriend na siya, ikaw, nandiyan ka lang. Parang if ever na may mangyari dito, mag-break sila or what, meron siyang option. Parang okay. Parang kumbaga is yung yung situationship na tinatawag na kumbaga we're more than friends but not quite a relationship. Ganun ba yan? No label. No label. Nako, delikado yan. Bakit? Na-experience mo na ba yan? Hindi naman. Hindi naman. Pero yun nga, kailangan DTR. Ano ba yan? DTR? Oh, mga tito, tita. DTR? DM, DTR. Yan, DTR. Dilulu. Katabihan nung ITR. DTR sa timesheet na sa HR na. DTR, define the relationship. Dapat wag kang magsisettle sa no label. You have to define it. Check the label, not unless gusto mong magsettle sa situationship, which is not quite a relationship. Pero bakit kaya? Bakit sila nandyan? Ba't nila pinipiling mapunta dyan? Oo nga no. Siguro before, Baka kasi sila, alam nila na sila yung pang plan B. Backburner sila. tinatanggap na lang nila, Parang, kumbaga, na nandun sila sa ganong sitwasyon. Baka. Or possible din naman na halimbawa, yung iba maraming responsibilities. So, halimbawa, breadwinner, ganyan. Hindi niya bigay yung buong oras niya kasi nga marami siyang responsibilidad. Pero gusto niya yung tao, kaya lang hindi niya pa kayang i-level up. Part ba ng social media yung pagiging common nitong mga to? Like, yun nga, yung ghosting, breadcrumbing, backburner, palagay ko noon pa yan, mga ganyang bagay. Right. Ngayon lang siya binigyan ng mga terminologies. No? Para lang magkaroon ng, meron lang tayong maitawag. Pero not necessarily, bago siya. Oo. Pwedeng, dati pa siya na-experience ng mga tao, ngayon lang natin siya nalagyan ng label. Sabi nga. Mga Gen Z naglalagay ng mga label na yun. Sige, let's have a mini game. Ano ka ba? Nag-ghost ka na ba o nakapang-ghost ka na? Ghostbuster. Ghostbuster ako eh. So, neither. Di ako naniniwala. Wala. Feeling ko nakapang-ghost ka na. Feeling ko, tas hindi niya lang alam na yun. Hindi mo lang alam na nang ghost ka. Feeling ko din. Alam namin, pero kailangan both, feeling ko both, pero not necessarily na relationship. Friendship, nag-ghost na ako ng friend. So, masakit yan mag-ghost ka ng friend mo. Nakakala mo friend mo, tapos out of nowhere, kinat niya yung communication. Tapos, as in, wala talagang reason, walang kahit na ano. Hanggang ngayon, inisip ko pa rin yun. Ano kayo nangyari? Yeah. Pero sa ghoster. Ikaw ba? Yeah, both. Baka kasi feeling mo lang friends kayo, pero hindi naman talaga. Hindi, college friend ko yun matagal naman sa Ikaw, Kat? Ako both. Ghost na din at nang ghost na din. Wow. Ibang level pala itong mga revelation yan. Pero again, this is not just, yun nga, hindi lang naman to sa relationship. Pwede din siyang present sa kaibigan. Pero, backstory. bakit nga ba? So, anong mga dahilan? Bakit? Backstory. Pero bakit base nga sa ba? mga Huwag nang mag-backstory. Bakit nga ba tingin nyo? May nang-go-ghost at may nag-go-ghost. Ako, tingin ko dyan yung convenience na madami namang options. So hindi na ako mag-e-effort. Parang, there are hindi ko sa nilalahat. May mga tao na for them it's really easy to build
a spark, I don't know. Oo, new parang, relationships. oo, na, New connection. oo, mag-good morning ka lang na 1 linggo dyan ng dire-diretso. Ano na yan eh, okay na yan eh. yung convenience culture na, O kaya ayaw niya lang talaga ng pa siya ready. Ikaw ba yan? Hindi ka ba rin? may commitment issue, Tito Dan. Or choice niya lang talaga, ayaw niya ng ayaw niya lang ng complications. Sa edad natin yun, parang nakakatamad na kasi. Yun yung problema. Parang, ayoko na mag-effort. May mga possible naman, pero nakakapagod. Iniisip ko pa lang, mag-good morning ka lagi, mag-aakit ka, anong ginagawa mo, nasan ka, sinong kasama mo. No more. Hindi na kaya. Or yung iba, they're just doing it for fun. Kasi FOMO sila. Yung bago na naman yun, Beshi. FOMO. You know, kami mga Gen Z kasi, we have a lot of terms, tito and titas. FOMO, fear of missing out, na ayaw nilang mapag-iwanan kasi gusto nila in sila. So, they want to be in a relationship. Pero, that doesn't mean na talagang gusto nilang maging parte ng relationship. They're just doing it for fun. Just because ayaw lang nga nilang mapag-iwanan. Ako, ito personal reason ko to. Hindi naman siya fear, pero ayoko ng confrontation madalas. So, parang ayoko na siyang pag-usapan, masyadong negative, masyadong stressful. So, ayoko nang magsisigawan pa kayo, kung ano-ano mangyayari. So, wag na lang, end na lang. Fair enough. May kanya-kanya naman tayong reasons. Yung iba, valid. Syempre, yung iba, unacceptable for most. Yun. So, bilang mga na-experiensyadong ghoster at na-ghost kayo, paano ba mag-navigate ngayon sa modern era ng love and relationship? Ngayong digital age? Hindi ko alam. Oo nga, no? Can social media actually help build deeper relationship? Or paano mo masasabi if seryoso ba o ano ba yun? Paano malalaman? Well, andyan syempre yun, no? You have to set clear intentions. You have to be honest. It's really difficult, lalo na sa digital age. Lalo na kung dating app to, tapos ang communication nyo lang, mostly chat. Mahirap talagang sabihin kung tama ba or malinis ba yung intention nitong taong to. Pero ikaw mismo, lagyan mo ng clear boundaries din yung sarili mo at limitation din sa hanggang saan ka okay pagdating sa dating apps or online. So, kasunod yun yung don't fall for bare minimum effort. So, yung nakukontento lang na online lang kayo nag-uusap, na ayaw makipagkita, ayaw ng personal meetup, yung mga ganun. Sabihin, possible na hindi seryoso kasi hanggang online lang. Paano kung hanggang dun lang talaga yung kaya? Cut na. Yun na nga. That's a red flag. Kung yun lang talaga yung kaya, at alam mong hanggang dun lang yung kaya na binibigay, learn how to protect yourself from ghosters and breadcrumbers. Yun nga, sabi niya, diba, don't fall for bare minimum. Well, tama yun. You have to set a standard. You have to keep your standard. Pero syempre, dapat medyo realistic din tayo. Halimbawa, gusto mo ng tall. Average height ng mga Pilipino natin ngayon, di naman katangkaran. Although, yes, may mga matatangkad, pero be realistic din, syempre. Yun, baka gusto mo kamukha ni Brad Pitt. Wala naman tayong ganun dito sa Pilipinas. O ala Piolo Pascual. Syempre, you have to be realistic din sa standards na sinaset mo. Yung iwasan yung pag-rely masyado sa kung ano yung uso sa social media. Nakikiuso. Kasi baka ka. hindi, at saka baka kasi yan yung hindi, kumbaga, mapunta ka sa hindi magandang kinalalagyan. Gets ko yung sinasabi mo. Yung kilig na kilig ka sa online. Oo. Pero mamaya hindi naman tumatawid in real life yun. So you're just relying on it. So yun, don't let social media ruin a good thing. Yung kumbaga nakita mo na dahil lahat ng mag-jowa nag-aaway ngayon, mga away ka na rin ng walang reason. Meron din yung applicable dyan yung mga mag-jowa na may access sa social media ng isa't isa. Tapos nakita ni ate girl na nag-like si boyfriend niya ng picture ng babae. And nag-like lang naman. And aksidente lang. Or pwedeng intentional pero wala namang exactly. Or parang he's just, appreciating it or nagla-like lang siya sa lahat.
Pero, nagalit na agad si ate girl. Ganyan na parang, ba't mo nilike to? Masyado, parang, that's too much na masyado ka nang nagpapa-apekto sa social media. O kaya, yung partner mo, hindi ganun ka-showy. Pero gusto mo, lagi ka niyang pinopost. Siya, hindi niya yung personality. So, pinag-aawayan niya yun. Pag sa totoong buhay naman, okay naman kayo. Pero ayaw niya lang ng ganun. Hindi lang talaga siya ma-post, no? Oo nga, daming nag-aaway sa ganyan. Yes. Wala namang nasusobrahan ng post, lahat na lang. Konting kembot nila, naka-post naman. Meron din naman OA, no? Well, at the end of the day, you just also need to enjoy the process. Most importantly, enjoy the process. But, yun, wag mong hayaang mawala ka along the process. We are blessed to have the access sa social media ngayon and digital age na andyan na yung convenience ng social media. Pero yun nga, parang ano lang yun AI, parang artificial intelligence. It's really up to us kung paano natin siya gagamitin sa maayos at sa tamang paraan and not just use it to cheat or to have multiple partners or alam mo yun, to ruin other people's lives. So, sa madaling sabi, in modern day dating, in this digital world, social media, and all other sorts of online medium, they can be both useful and harmful sa relationship. Tama. How about our colliders kaya? Sa mga nakikinig sa atin ngayon, medyo nakarelate ba kayo doon sa mga pinag-usapan namin? Do you have your own stories of ghosting? Kayo ba yan ng ghost? Kayo ba yung nag-ghost? Or kasalukuyan kayo nasa situationship ngayon? Please share your stories with us. Who knows? We might read it sa next episode namin. Mag-comment lang kayo or you can also send a private message if you want to keep it private sa aming mga social media accounts. We have facebook.com/usapanglightpodcast and please also follow us on Instagram @usapanglightpodcast. We also have our YouTube channel where we upload yung audios natin for those na walang access sa Apple Podcasts or Spotify. Yes. So until our next episode, See you later! Bye, guys!